Good morning mga kapuso. Update mula dito sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City. Muling nag-formation ang kapulisan sa harap ng second gate dito sa Kingdom of Jesus Christ dito sa Buhangin sa Davao City. Ito ay upang ipagpatuloy ang implementasyon ng warrant of arrest dito sa KOJC compound. Kung inyo makikita mga kapuso ay naka-alerto na ang riot police at nakatakdang pasukin ng kapulisan ang gate ngayong mga sandaling ito, no? Kanina ay maririnig natin ang ating kapulisan na ginamit itong truck kung saan nakapatong ang kanilang LRAD upang paalalahanan ang sino mang pipigil sa kanilang pagpasok dito sa KOJC compound. At nag-warning na sila na kung sino man yung pipigil sa kanila ay maaaring maharap sa obstruction cases. Kung inyong makikita mga kapuso ay pinapasok ng muli ng kapulisan ang gate dito sa KOJC compound. Ang document lang nato mayo ato kung ipa-blatter sa pulis, ato silang ipa-video kay bisan tuod o ilahan ang ginahimo na lamang ituman ang sugo sa ilang commander. May isang supporter na dinampot ng mga kapulisan. Isang supporter na naman ang isang supporter ng KOJC ang dinampot ng kapulisan. Hindi pa natin ma-confirm kung ano ang kanyang violation. Pero makikita natin ang grupo ng riot police na nasa gate na ngayon ng KOJC compound. Pupwersahin namin ang gate na yan. Magreklamo na lang kayo kung gusto nyo magreklamo. Pero ngayon, ang gate na yan ay ating bubuksan para may access tayo sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Proforay, lumapit kayo sa gate na yan. Ibo-bolt cutter natin. Nasa sa inyo. If you want to do this the hard way, or we do this the easy way. Alisin ang lahat ng mga railing sa likod. Lahat na nasa labas na nandyan sa gate kasama ng CDM, arestuhin natin. Saka na lang kayo saka na lang kayo. Ito po ang naririnig ninyo mga kapuso ay si Pro 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre na yung mga hindi naman Kayo po ang may control sa loob ng compound, sir. Hindi po kailangan ng dahil, sir. Hindi na po kailangan ibahin ang aming gate kasi may access kayo sa gate 88, sir. Amin po ang property na ito ang dala at saka hindi na po kailangan na ibahin pa yung gate na yan kasi may access naman kayo sa gate 88. General Torres, sana may
kanilang ginagawa sa pagpigil sa atin ay obstruction of justice. Hulihin! Arresting officers, hulihin ang mga yan. Obstruction of justice ang ginagawa ng mga yan. 36,000 ang piyansa nila noon. 36,000 ang piyansa uli ngayon. Kunin natin. Sige, lapit ang mga CDM. Nagbigay ng Buksan ang gate. At yan ay dapat hindi na magsarado. General Torres. Yan ang reklamo nila. buksan Sabi nila, ang, sinasaraduhan natin. Ang gate. totoo, At sila ang ang nagsasarado ng gate nila. Kung meron mang kandado na tagaharang upang mabuksan ang gate, yun ang kautusan ni Police Brigadier General Nicolas. CDM, dikitan ng gate. Galing sa loob at galing sa labas. Yung mga nasa loob ng CDM, you swarm the gate galing sa loob para mabolt cutter natin ang kanilang kandado. Eric, nandito. Nakahanda na ang ating civil disturbance management mula sa Lahat ng makialam dyan, pang huliin natin pagbukas ng gate. Pag meron pa mga pumipigil-pigil dyan, huliin. Ilabas dito, may bus tayo nakantay. Arestuhin lahat. Lahat na nakikialam dyan. Arestuhin. Buksan ang gate. Arestuhin ang lahat ng pumipigil. Ayaw yung madala sa pag-iusap. I-implementa ng batas. I-implementa kung anong nararapat. Buksan ang gate. CDM galing sa loob. Dikitan nyo ang gate para wala makialam sa nagpuputol ng kandado. pasok na ang CDL. Tumigil kayo sa gate. Lapit sa gate. Dinidikit CDM. ang gate. CDM, lapit sa gate. Sa loob at labas. Buksan ang lock na yan. At lagyan ng patrol car para manatiling bukas. Lahat ng mga nandyan, pusasan nyo pag kayo ay pinigilan. Ako mga kababayan, kahit na nasa loob na po yung pwersa nila, gusto pa nila nang dumaan dito. Pero sa kabilang gate, hirapan sila magpasok ng mga... Pag kayo ay pinigilan ng mga yan, pusasan nyo. Alisin, wala silang karapatan na pigilan ng pulis. Ay Apollo Kibuloy. Kung mga bagay na yan, kaninang at galing madaling kayo araw para magtanong. ay mapayapa na nagpapahinga ang kapulisan at ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ngayon naman, alas Hindi dapat dito sa 8, kalsada. Hindi ito ang lugar 8:56 para sa argumento. ay muling sumiklab ang Hindi ito tensyon ang lugar dito para sa tayo Kingdom of magtanong. Jesus Christ. Dito, Tapos na hahanapin lang namin si Apollo Kibuloy. Brigadier General Torres CDM, ng Pure. na buksan Lapit dito sa gate. ang isang gate ng KOGC Tigitan nyo ang gate. upang kanilang Para mapasok mabuksan ang para pulkada ng sa lock. pagpapatuloy Lapit dito. ng implementasyon ng warrant of arrest laban Lapit kay dito sa may Pastor gate. Apollo Kibuloy at sa apat na iba Huwag kayong pa. maniwala dyan na meron pang oras para tayo ay mag-argumento. Ang membro naman ng Walang KOGC argumento ang kailangan nakatayo rin dito. sa loob ng kanilang Isa compound ang dapat upang masunod pigilan ng batas. ang Ang sabi, pagbukas ng gate na ito. Sabi ng judge, At pirmado niya, nakahanda na rin dalhin si ang Apollo CDM. Kibuloy sa kanya. Ayun na nga, nabukas na nga. Maraming salamat po. Nagbukas na ang gate at ngayon ay pinapasok na ng PNP ang lugar na ito. Ito ay upang ipagpatuloy ang implementasyon ng warrant Secure of the arrest gate. mula o ang Secure the warrant gate of by arrest patrol cars. kay Hindi na dapat magsarado yan. Apollo Kibuloy at sa apat pa na kasama nito. Yung mga nandyan pa, Binuksan din ang nahaharang-harang, wala namang hulihin, dalhin dito sa may bus. Ngunit kanina ay Arresting officers, pasok. may counting discussion lang Arresting officers,
Officers dyan sa may tabi ng 7-Eleven. Hindi natin makonfirm kung, Pasok. Maghanap kayo dyan ng mga kung si Atty. yun ba pasok kayo. kausap Arresting officers. ni Arresting officers, pasok kayo. Pinapabuksan nila yung gate. Hanapin doon nila si Pastor. Ayan, may pumapasok pala sila. May Maraming salamat sa kooperasyon. yan. May mga kahon na ipinasok at mga kagamitan din. Arresting officers. Dinala- Alalayan ang mga CDN sa loob. Pasok kayo. Yung mga sa labas na arresting officers. Pasok kayo. Maghanap kayo ng ma-arresto niyo dyan ng mga paharang-harang pa. Tapos na ang pakiusap. Pinagbigyan na kayo kagabi. Pagkabukas ng gate ay may ipinasok Oras na para ipagpatuloy na mga ang ating mga trabaho. Huwag kayong hindi naman kita yung Huwag kayong pa-intimidate dyan sa SMNI na yan na pa-picture-picture sa inyo. Palabasin nyo yan sa harap nyo. meron ding ano, Pag ayaw lumabas yan sa palangs nyo, parang isang cart na ipinasok at may maliit na box pero hindi natin makumpirma kung ano yung mga laman noon. Ito ay matapos na mabuksan ang gate na ito. Wala namang nangyaring sakitan o pisikalan dahil binuksan din naman at wala namang naging problema. At ngayon ay unti-unti nang pinapasok ng PNP itong area na ito. At iniutos din ni General Torre na arestuhin ang lahat ng mga magtatangkang hintayin natin na ganyan ang gate na yan, nakabukas para sa ating free access lahat-lahat. Wala kami pinipigilan ng mga taga-QGC na pumasok o lumabas sa inyong compound. Wala, hindi namin kayo pinipigilan. Kung kanina ay sarado ang gate na ito, ngayon ay iniutos na ni General Torre ang pagbubukas ng gate na ito. Daghan kayo at mga... Doon sa kabila naman sinabi ng KOJC na may access naman sila doon sa kabilang gate kung saan nandoon yung scanner, kung saan pinapadaan naman sa scanner lahat ng mga ipinapasok sa compound. Ngunit minando nga ni General Torre ang pagbubukas ng gate na ito. Ito ay para daw sa free access ng kapulisan upang hindi na sila mahirapan pa sa pagpasok at sa paglabas dito sa KOJC compound, para na rin sa pagpapatuloy ng implementasyon ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasamahan nito. Kung gaano katahimik kaninang madaling araw hanggang ngayong umaga ay muli namang nagkatensyon ang kapulisan at ang ilang taga-suporta ng KOJC, mga miyembro nito, dahil nga sa pagpapabukas ng gate na ito. Kanina ay may nagsasalita. Yung kabilang gate, yung main gate doon, buksan din. Kaya pinamakiusap ko sa mga gate natin dyan sa KOJC, buksan nyo na lang ang gate sa kabila. Masisira lang ang mga sasakyan nyo doon, hindi nyo kami pwedeng harangin. Buksan ang isang gate sa kabila. Kaya basta nabubuti pa para sa kabubuti ng lahat, wala na lang gulo, wala na lang problema. Buksan nyo ang gate sa kabila. Magreklamo na lang kayo kung ito ay illegal sa tingin nyo. Pero sa ngayon, nag-implement kami ng warrant of arrest kay Apollo Kibuloy sa human trafficking at child abuse. Inisyo ang warrant ng Pasig City Regional Trial Court. Ito na nga, bukas na yung gate na ito at kanina minando na rin ni General Torre na buksan pa at panatiliing bukas yung isa pang gate
dito sa DOJC compound. Hindi lang natin ma-confirm Nais kung lamang anong namin gate number. Pero paintindi sa inyo. gusto ng kapulisan na Kami manatiling bukas ay nag-implement ang lamang dalawang ng gate ng utos DOJC ng korte. para na rin sa Sabi free ng access judge, dalhin namin ng PNP. sa sala niya si Apollo Kibuloy at ang 5 pa para humarap sa salang human trafficking at child abuse. Walang labis, walang kulang. Sa ngayon, nauna na sa kustodiya namin si Pauline Canada. Hinihintay na lamang natin na mahuli pa ang iba. Siya ay nabasahan ng tal. Ibang nagtatago ay hindi pa. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi sa kalsada, kundi sa mga korte. Alam ng inyong abogado yan. Kung nasabi niyong inosente si Kibuloy, harapin niya ang korte dahil ang unang gagawin ng korte pag siya ay nahuli ay ang arraignment. Ito ay ang pagbabasa ng sakdal kung ano ang sinacharge sa kanya. Pag siya ay nabasahan na ng sakdal, Mga puso yung nagsasalita. tatanungin siya Metro ng 11 korte, Regional Director how do you plead? Nicolas Guilty Torre. or not guilty? Ganun naman po kasimple. At doon magsisimula ang proseso ng paghahanap ng hustisya. Hindi pwedeng dyan pa lang sa kalsada, sasabihin nyo na siya ay inosente. Hindi po yan ang tamang lugar. Hindi matatapos ang kaso na ito kung hindi siya humarap sa husgado. Mangyayari lamang ang pagsimula ng pagulong ng hustisya kung siya ay haharap sa korte at sasagutin ang tanong, guilty or not guilty. I-share sa nila ko sa GC. Pagkatapos po niyan, yan na po maghaharap na ng ebidensya ang Estado sa pamamagitan ng piskal at ng mga nagre-reklamo gaya ng inyong mga dating kasamahan na pastoral gaya ni alias Amanda. Doon lamang makakasagot at makapagbigay kayo ng inyong ebidensya na magpapatunay na si Kibuloy ay hindi nga guilty. Bibigyan siya ng pagkakataon ng Estado na magbigay ng kanyang ebidensya para i-prove ang kanyang innocence. Marami naman siyang abogado. Meron pa kayong law school dyan sa JMC. Gamitin nyo lahat para sumunod sa proseso. Hindi ganito na itatago nyo si Kibuloy. Hindi ganito na mag-aaway tayo sa kalsada, aawayin nyo ang pulis, nagtatrabaho lamang kami. Hindi ko kilala si Kibuloy. Na akong personal na galing sa kanya. Maraming akong pakialam ano ang kanyang mga ginawa. Trabaho ng korte na magdetermina kung may kasalanan siya o wala. Ang trabaho lang namin ng mga pulis, hanapin siya at dalhin sa korte sapagkat ayaw niyang sumuko. Ayaw niyang magpasakop sa huwes na binibigyan ng kapangyarihan ng batas. At mga kapuso, ilang CBM personnel na ang umatras matapos nga ang dito sa istasyon. na buksan na yung gate dito sa harapan ng TOJC compound. Ito yung gate kanina na palaging nakasarado. Ngayon ay iminando na ni General Torre na buksan at panatiling bukas ang gate na ito upang
mas mabilis na lang ang kanilang pagpasok at paglabas para na rin ipagpatuloy ang Kaya mga kapatid, sana respetuhin natin ang batas. Respetuhin natin ang proseso. Tapos na ang panahon. Nandito na rin yung mga personahe ng pulis na Na ang hustisya ay hahanapin natin sa kalsada. ilagay dito sa gate para hindi Ina-assure na ito namin ang muling safety ni Apollo Kibuloy. masarado pa. Siya ay sumuko. Wala kaming personal na galit sa kanya. Wala kaming personal na interest sa kanya. Ang sa amin lamang ay sundin ang utos ng korte ng judge ng branch 159 Regional Trial Court, Pasig City, na siya ay dalhin natin sa harap ng hukumang iyon. Sana po maintindihan niyo, mga kapatid, na earlier na siya ay magpapagod sa prosesong ito, the earlier na malinis niya ang kanyang pangalan, sapagkat kahit ano ang kanyang gagawin dito sa kalsada, kahit ano ang inyong gagawin dito sa kalsada, not counted lahat yan. Dahil sa korte lamang mapag-usapan kung ang isang tao ay guilty or not guilty. Sana maintindihan niyo, mga kapatid, wala pong personal kaming interest dito. Wala kaming nararamdaman dito na emosyon sa trabaho namin. Ang sa amin lamang ay maayos na pagpapatubad ng batas. Hindi ito palakasan ng boses sa kalsada. Kasi kung dito lang sa boses sa kalsada lang ang gusto nyo, may LRAD kami. Hindi kayo maririnig kung hindi namin kayo magbibigyang marinig dyan. Pero hindi namin gustong gawin ito. Hindi namin sinasabi dito na may kasalanan si Apollo Kibuloy. Wala kaming akusasyong ganyan. Ang sa amin, si Apollo Kibuloy at ang 5 pa, si Enteng Canada, Nailagay na, mga kapuso, ang tent na magsisilbing ito na yung tent na magsisilbing panangga upang hindi na umasarado pang muli ang gate na ito. ay Ayan na nagdala rin lamang sa utusan ni ng warrant Police utusan General galing sa korte Nicolas laban Torre kay III. Apollo Kibuloy, kay Jacqueline Roy, kay Enteng Canada, kay Pauline Canada, kay Ingrid Canada, at kay Sylvia Simañez. Hindi namin sinasabi na sila ay guilty na. Sinasabi namin ay utos. Ano naman sa lagay ng trapiko dito sa may harapan ng KOJC at sa Davao International Airport ay bahagyang bumigat ang takbo ng trapiko. Ito nga ay dahil sa patuloy na pag-implement ng warrant of arrest ng kapulisan dito sa Kingdom of Jesus Christ. Pero nandito naman yung kapulisan upang mag-assist at may saayos ang takbo ng trapiko dito sa lugar para naman ay tuloy-tuloy pa rin kahit pa paano ang daloy ng trapiko dito sa harapan ng KOJC at Davao International Airport. Itong naririnig natin ngayon sa ito sa LRAD or sa Long Range Acoustic Device ng PNP ay si General Nicolas Torre III yung nagsasalita upang hikayatin ang pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasamahan dito sa harap mismo ng Kingdom of Jesus Christ. I give it to them. Sana po, tayong mga Pilipino, ay sundin na lang natin kung anong nakasulat na batas natin lahat.
Napakarami nang nandyan sa loob ng mga kulungan. Wala namang ganito. Si Kibuloy lang and 5 others. Ang bukod tanging ganito ang ginagawa. Nilalapastangan ng batas. Hindi naman yata tamang puro yan. Si Pauline Canada, mag-iisang buwan na sa kulungan. Kung hindi balido ang warrant, dapat siya ay napalaya na sa dami ng inyong abogado. Pero hindi. Hindi siya nakalalaya. Nandun pa rin siya sa loob ng kulungan sa Pasig. Sana naman maintindihan nyo, mga kababayan, mga kapatid. Wala kaming personal dito. Ito ay purong trabaho lamang. Kung tatanungin nyo kami, kung gusto namin dito, sino ba ang may gusto dyan? Ang init-init dyan. Ang aming ginagamit na mga CDM equipment, kung alam nyo lang kung gaano kainit yan, gaano kabigat, gaano karaming hirap, pagod, ang mga kasama ba namin dito sa iba-ibang parte pa ng Pilipinas nang galing, may mga taga-Luzon dyan. Hindi nakikita ang pamilya, pare-pareho lang tayo. Para tumarin ang tungkulin. Para tulungan kami rito. Sapagkat napakarami ng ayaw sumunod sa proseso ng batas. Kaya pakiusap mga kapatid. At pakiusap na rin, Pastor Apollo Kibuloy, kung ikaw ay tunay na leader ng iyong mga mananampalataya, ito na ang oras para ipakita mo na kaya mong magpangasakit at magsakripisyo para sa kanila. Huwag sila ang ilagay mo sa frontline para ipaglaban ang mga bagay na ikaw lang naman ang may kagagawan at ang iba pang kasama mo. Hindi kasali itong mga inosente na mga mananampalataya mo na nandito nagpapakainit, nagpapakagutom, nagpapakasakit ng ulo, ng katawan, gumagastos sa sariling pera para depensahan ka dahil ayaw mong lumabas. Kita niya doon, hindi nakakibo si Torion. Ano? Hindi na nakapalag eh. Wala na, hindi na nagsalita si Toron. Alam niya, batas yun eh. Si General Torre ang nagpapatupad ng batas. Actually, yung apelido ni Torion, Torre yun. Tapos si General Torre, Torre. Di ba? Parehas lang yun eh, tower. Pero mas malakas yung Torre. Yung Torre yun, ewan ko ano ibig sabihin, no? Pero parang mahina eh, no? Mas malakas pa rin yung Torre. Alam niya ito, hindi nila kaya talaga si General Torre kasi mahihirapan talaga silang pigilan ito sa pinapatupad nitong warrant of arrest. Dahil po, nasa panig niya ang batas. Pinapatupad niya ang batas. Kita nyo, walang korteng humaharang sa paghahain ng warrant of arrest ni General Torre. Walang kahit sino. Kahit sino dyan. Kahit si Bato, hindi kayang pigilin yan. Kahit ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayang pigilan yan. Kunwari, si PBBM ay kinukonsinte. Etong si Kibulok, hindi niya mapapahinto yan. Kasi batas yan eh. Warrant of arrest yan eh. Diba? Kahit nasa ilalim ka ng lupa, kahit nasa ilalim ka ng dagat, kahit nasa taas ka ng ulap, hahanapin at hahanapin ka. Uhulihin ka dahil meron kang warrant of arrest. Yun ang kapangyarihan ng warrant of arrest. Unlimited yan. Hindi yan walang boundaries yan. Kahit nga sa ibang bansa ka, mahahabol ka pa rin yung warrant of arrest na yan eh. Yun pa kayang nasa ilalim ka ng bunker ng KOJC. Diba? Ngayon po, may mga kumakalat dyan na litrato at ang
pinopost po ng mga DD sheet at ng mga sumusuporta kay Kibulok, tinatanong nila, ano pa daw ba yan? Warrant of arrest pa daw ba yung pinapatupad yan? Si Kibulok pa rin daw ba hinahanap o ang treasure? Baka daw treasure na yung hinahanap. Hindi, di ba? Hindi treasure. Kasi alam niyo po, kung treasure ang ano diyan, ang hahanapin diyan, hindi lang ganyan kalaki ang hukay na kailangan diyan. At hindi yung mga ganyang equipment lang ang dadalhin diyan, di ba? Ang dadalhin na diyan ay talagang mga matitinding mga equipment ng mining. Di ba? Wag niyo nang i-distract ang PNP. Hindi kayo magtatagumpay. Bakit? General Torre ang nagpapalakad ng PRO 11. Mahihirapan kayo diyan na walain sa focus si General Torre kasi ang General Torre natin hindi niyo mauutuyan. Hindi nyo mabibilog ang ulo niyan. Hindi nyo maiiba ang prinsipyo niyan. Hindi nyo mapagbabago ang pag-iisip niya na ipatupad ang batas para hanapin etong si Kibulok, di ba? Mahirapan po kayo. Hindi nyo kayang baliin ang prinsipyo at paniniwala nito at pagpapatupad ng batas. Kasi kapag hindi naman nila hinuli si Kibulok, kapag hindi nila pinatupad yung warrant of arrest na yan, sila naman masisisi dyan eh. Diba sa Senate, sa Senate nga na, sa Senate saka sa Congress, yung budget hearing ng DILG, diba kino-question sila, bakit ang tagal mahuli si Alice Go? Bakit ang tagal mahuli si Kibulok? O ngayon, pinapatupad nila ang batas para hindi sila masisi dyan sa mga budget hearing. Para maibigay sa kanila yung budget na kinakailangan ng ahensya. Diba? Ng PNP, DILG, ng NBI, o kung anumang mga ahensya yan. Kailangan nilang gawin ang kanilang mga trabaho. Kailangan nilang ipatupad ang batas. Kailangan nilang sundin kung ano ang mandato sa kanila ng batas. Diba? Ganun lang po kasimple yun. Napakadali lang naman talagang intindihin ito diba? O mayroong warrant of arrest. O kung talagang inosente si Kibulok, wala talaga siyang kasalanan, katulad ng sinasabi niya at ng kanyang mga abogado, di sumuko siya. Ganun lang kadali yun Diba? Sumuko siya, tapos sa kanya harapin sa korte. Baka nga kung talagang inosente siya, diba? Mababawi pa niya ang dignidad at ang pangalan na sinira ng kaso na yun. Diba? Ito po ay proseso ng batas. No one is above the law. Kahit na ikaw ang son of God, nandito ka sa lupa, nandito ka sa Pilipinas. Hindi pwedeng ikaw ang mas mataas sa batas. Kahit na ikaw ang son of God na sinasabi mo, Kibulok, mas mataas pa rin ang batas ng tao, ang batas ng Pilipinas. Ngayon nga lang ako nakakita son of God pero takot sa isang General Torre lang. Diba? Kita nyo, son of God pero hindi makapagpakita kay General Torre kasi alam niya talagang kulungan ng bagsak niya dahil dito sa hindi niya kayang bilugin ang ulo ng mga nasa gobyerno ngayon. Hindi katulad nung panahon ni Digong na mga kaso niya pinabasura. Marami siyang mga katropa pips sa gobyerno napakalakas niya, di ba? Kahit nga yung mga kaso niya naibasura dahil nga po talagang isa siya sa mga malalakas ang impluwensya nung panahon ni Digong. Pero, di ba? Sabi nga nitong si Tikya, yung Malu Tikya ba yun? Sabi niya nga, everything must come to an end. Lahat ng bagay ay may hangganan. Swak na swak yung sinabi na yun ni Tikya. Ito na ang katapusan ng kademonyuhan ni Kibulok. Wala na. Wala nang bisa. Ang kapangyarihan ni Kibulok. Booking na ang kanyang mga ginawang krimen at kailangan niya yung
pagbayaran. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayong maniniwala sa mga bulaang propeta. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.